Bilang bishop, sinisikap kong kilalanin ang bawat kabataan at tinutulungan ko silang lumakad sa landas ng tipan sa pamamagitan ng pagbibigay prioridad sa kanila palagi. Binibisita ko ang mga kabataan at ang mga magulang nila. Tinutulungan silang ipamuhay ang ebanghelyo at pinapayuhan sila na sa tahanan nila matututuhan maipamumuhay ang mga alituntunin ng ebanghelyo. Sinasamahan ko sa templo ang aming young men at young women. Natututuhan nila ang kahalagahan ng paggawa at pagtupad ng mga tipan. Inihahanda ang kanilang sarili na tanggapin ang Melchizedek priesthood, maglingkod sa mga misyon at bumuo ng mga walang hanggang pamilya. Ipinahayag ni Pangulong Russell M. Nelson sa mga kabataan ng simbahan, inireserba ng Ama sa Langit ang marami sa kanyang pinakamagigiting na mga anak para sa huling yugtong ito. Ang magigiting na mga espiritu ay kayo. Mga bishop at branch president, ang inyong pangunahing responsibilidad ay sa bagong henerasyon, kabilang dito ang mga youth. Para matulungan ng bishop na magtuon sa responsibilidad na ito, ang bishopric ay nag-aatas ng mga takdang gawain sa mga leader at officer ng quorum at organisasyon at sa iba pa. Maaaring kabilang sa mga gawain ito ang pag-interview at pagpapayo sa mga bagay na hindi partikular na ginagawa ng bishop, pagpaplano at pakikilahok sa mga aktibidad at pagtuturo o pag-train. Narito ang 4 na inspiradong paraan kung paano kayo makabubuo ng mas malapit na ugnayan sa mga youth bilang bishop o branch president. Una, bumuo ng isang ugnayang tulad ng kay Kristo sa bawat kabataan. Kilalanin ang bawat young men at young women sa kanilang pangalan. Bishop, kinatawan ka ng Panginoong Hesukristo. Lagi kang maging kaibigan at gabay habang tinatahak nila ang landas ng tipan. Sa patnubay mula sa pangkalahatang handbook, ini-interview ng bishop ang bawat kabataan ng hindi bababa sa 2 beses sa isang taon. Gagabayan ka ng Espiritu Santo habang mapagmahal mo silang pinapayuhan sa paraang katulad ng kay Kristo. Pangalawa, regular na makipagkita sa mga magulang, mga leader ng mga kabataan, at mga advisor. Habang pinalalakas ang mga youth, ang bishop ay nakikipagtulungan sa kanilang mga magulang at sinusuportahan sila sa responsibilidad nila na ituro sa kanilang mga anak ang ebanghelyo ni Hesukristo. Aktibo ring nakikipagtulungan ng mga bishop sa mga leader ng youth sa ward, partikular na sa Young Women Presidency, pati na rin sa mga youth advisor at specialist. Gaya ng itinagubilin sa pangkalahatang handbook, magdaos ng mga Youth Bishopric Council meeting buwan-buwan. Ang mga meeting na ito ay magagandang oportunidad para sa mga kabataan na mapaunlad ang kanilang pagiging leader. Pangatlo, laging magdaos ng makabuluhan at nakapagbibigay inspirasyong mga aktibidad para sa mga kabataan. Gustong-gusto ng ating mga kabataan ang mga aktibidad. Mga bishop at mga leader ng mga youth, dapat ay lagi kayong may kalendaryo ng mga aktibidad. Ang mga aktibidad na ito ay mapupuno ng kasiyahan, pagkatuto at espiritu kapag naaayon sa 4 na aspekto ng pag-unlad na nakabalangkas sa gabay para sa mga kabataan. Magkasamang naghahanda ang mga bishop at mga leader ng youth ng isang kalendaryo ng mga aktibidad. Espiritual, pakikipagkapwa, pisikal at intelektual. Pang-4, dumalo sa mga klase ng mga kabataan hanggat maaari. Bishop, ikaw ang pangulo ng Aaronic Priesthood sa ward. Aktibong manguna sa pagtuturo sa quorum ng priesthood at tumulong sa pagtuturo sa mga deacon, teacher at priest ng kanilang mga tungkulin at responsibilidad. Matutulungan mo rin silang maghanda na tanggapin ang Melchizedek priesthood at maglingkod sa mga misyon. Pinangangasiwaan din ng bishop at ng kanyang mga counselor ang organisasyon ng young women. Nagbibigay ng mahalagang gabay, suporta at training sa mga leader sa pamamagitan ng pakikilahok sa mga meeting at aktibidad ng young women. Bishop, habang ikaw ay bumubuo ng isang ugnayang tulad ng kay Kristo sa bawat kabataan, regular na nakikipagkita sa mga magulang, mga leader ng mga kabataan at mga advisor. Nagdaraos ng makabuluhan at nakapagbibigay inspirasyong mga aktibidad para sa mga kabataan at dumadalo sa mga klase ng mga kabataan hanggat maaari, babasbasan ng Panginoon ang iyong mga pagsisikap at mararanasan mo ang kagalakan ng pagmamahal at pamumuno na tulad ng kay Kristo. Ang pananampalataya ng mga kabataan ay mapalalakas, ang kanilang tiwala sa Panginoon ay mapalalalim, at sila ay gagawa at tutupad ng mga tipan na aakay sa kanila pabalik sa kanyang piling.